So magandang araw mga parikoy. So sa video tutorial natin ngayon ay isi-share ko lang sa inyo yung aming kaganapan ngayon sa paglilinis ng ating heat exchanger para sa ating hydraulic oil ng ating windlass forward. So dito isi-share ko sa inyo yung aming plant maintenance system or monthly na ginagawa namin dito, or minsan 3 weeks depende sa ating outboard na nakikita doon sa ating seawater sa labas ng barko. So ang plant maintenance system dito depende pa rin, maaaring 2 weeks, 3 weeks or monthly. So depende nga sa pressure na binibigay. Nakikita natin yan sa labas ng ating discharge ng ating cooling. So mismo ito ay yung ating seawater cooling system para sa ating hydraulic oil 100 na ginagamit sa pagpapaikot ng ating windlass forward para sa ating pag-assist, pag-aangat ng angkla at iba pang gamit kung saan nakatutok ito sa ating windlass. So ito, kailangan natin ng cooling para sa ating windlass dahil ito ay design sa ating tugboat na mayroon siyang cooling system. So depende pa rin, may ibang barko pa rin na walang cooling yung ating windlass. So ito sa nasakyan ko ngayon, meron siyang cooling. So dapat kasama rin to sa ating plant maintenance system ang malinisan yung ating mga heat exchanger. So ito na nga yung ating heat exchanger, medyo masikip yung ating posisyon. So okay lang yan at alalayan lang natin sa pagbaklas para makastart na tayo sa ating paglilinis. So unang-una, baklasin natin muna lahat ng mga pipings nakakoneksyon sa ating cover ng ating heat exchanger. Lahat ng pipings dyan, kabilaan, left and right, at syempre babaklasin lahat yan para ma-open at makita natin yung mga element or tubes ng copper tube ng ating heat exchanger. So ano nga ba mangyayari mga parikoy kapag nawalan ng cooling sa matagal na panahon yung ating mga heat exchanger, lalong-lalo na dito sa ating hydraulic oil? So unang-una, ang mangyayari dyan, iinit ngayon yung ating hydraulic oil. So magbabago dito yung kanyang viscosity, yung kanyang lapot ng ating hydraulic oil, which is makaka-apekto naman yan sa kanyang compressible phase bilang isang hydraulic. So maaring magbago ngayon yung takbo ng ating windlass, maaring magka-problema sa ating pressure. So isa yan sa magiging dahilan or magiging babantayan natin kapag makikita natin na matagal na ginamit na nawalan ng cooling yung ating mga hydraulic oil. So magbabago ngayon ang kanyang phase bilang isang hydraulic. So eto na nga, binabaklas na natin mga pareko yung ating discharge pipe na nakakoneksyon ngayon sa taas ng ating heat exchanger. So nandito yung ating mga tropa, sila yung nagbabaklas. So napakadali na lang sa kanila dahil nga meron na rin silang idea paano gawin yung ganitong klase ng trabaho. So partner nito sa ating ratings at saka sa ating mga subordinates paano gagawin yung ganitong mga trabaho. So ito na rin nga mga pare ko yung ating end ng ating heat exchanger. Mapapansin natin yung bara niya dito is hindi totally yung mga C-bar knuckles, ngunit ito ay mga lumot. So dahil may lumot na yan, ibig sabihin yung ating mga element or yung ating mga copper tubes is nababalutan na sila ngayon ng lumot or yung damo ng dagat. So ayan, hindi na siya totally makakapag papalamig ang seawater sa ating heat exchanger sa tulong ng thermal conductivity. So gayon din dito sa kabilang cover niya is nawala na rin or natabunan na rin yung ating mga zinc anode. So ganun din dito, normally ang nakakapagpa-clog lang naman dito is yung mga lumot-lumot na tumutubo or kumakapit dito sa ating mga system. So ayan, itong ating mga zinc anode ay tinatanggal na rin ngayon. So mapapansin niyo mamaya yung ating zinc anode is palitin na rin. So itong ating zinc anode, ipapaubos na lang muna natin ito dahil pwede pa naman. So normally siguro next na PMS ito is papalitan na natin yung ating mga zinc anode. So ayan, kabilaan yung zinc anode dito, 4 na piraso yan sa taas at saka sa ibaba. So dun din sa kabilang side, makikita nyo kanina 4 din na piraso yon. So total of 8 zinc anode sa ating isang system ng heat exchanger para sa ating hydraulic heat exchanger. So ayan, binabaklas na rin mga pare ko yung ating suction pipe para sa ating cooling at saka yung ating cover na rin dito sa ating left side. So yun nga mga pare ko, yung cooling na nagpo-provide dito sa ating heat exchanger is bypass lang yan galing sa outboard ng ating generator. So
kahit outboard na ng generator, hindi naman totally sobrang init yan. So design naman talaga dito sa barko na makakapag-cooling pa siya dito sa ating windlass forward. So ayan, baklas na mga parikoy yung ating suction pipe tsaka discharge pipe ng ating heat exchanger. So babaklasin na lang ngayon yung ating left cover ng ating heat exchanger dito. So kapag nabaklas yan, ay makikita na natin mamaya yung ating mga element. So ito yung sa right side cover, so nililinis na. Makikita nyo yung apat na bilog dyan sa gitna. Yan yung ating mga zinc anode, which is tumutulong yan para hindi magkalawang or hindi magkaroon ng damage yung ating metal dito sa ating system or sa ating heat exchanger. So zinc anode, or tinatawag yan na mga sacrificial anode. So dito binabaklas na yung left cover. So makikita na natin mga pariko yung kung gaano nga ba ka-clog or ano yung mga bumabara dito ngayon sa ating mga copper tubes. So ayan, binabaklas na, alalay lang dahil sobrang bigat niyan, pundido yung bakal na yan. So makikita nyo naman na medyo nahihirapan silang baklasin ito. So ayan, ganun din sa kabilang side, lumot din yung nagpaparami dito. So malaking factor yan na mabawasan yung ating thermal conductivity or pagpapalamig sa ating hydraulic oil. So once na naibaklas na, magbalikin yung dalawang tornilyo sa kabilaan para ma-press niya ulit yung element at hindi magtagas ng marami yung ating hydraulic oil. So normally tatagas talaga yan dahil hydraulic oil yan, hahanap talaga ng butas yung ating langis dyan para lumusot. So sa ganyan, napigilan naman natin sa pagbabalik ng ating dalawang tornilyo. So ayan mga parikoy, nakikita nyo naman bumabara dito, hindi naman normally hindi talaga yan yung mga tahong or yung mga talaba, ngunit ito ay mga lumot ng dagat na madaling kumapit dahil nga hindi talaga sila tinatamaan or nadadamage sa tulong ng ating zinc anode. So yung zinc anode natin, sacrificial anode, yan ang nagpoprotekta sa bakal natin para hindi siya kainin ng kalawang dahil sa tubig dagat or sa seawater, which is very corrosive pagdating sa ating mga bakal. So ito na mga pariko yung ating pinakamabisang paraan para malinisan yung ating mga element or mga copper tubes. Sa tulong na rin yung pagsugsog nito or tutusukin nito mga pariko ay maaaring wire brush. So depende. So dito sobrang liit kasi ng butas niyan. So copper tube lang din yung pinapasok namin dito, ngunit kailangan nyo lang diinan or ikot-ikutin yung ating copper brush or yung ating copper tube para mas malinisan niya talaga ang bawat butas to make sure na nakakapagdaloy ng maayos yung ating seawater dito para mapalamig niya yung ating buong system. So ito namang sa kabila, makikita nyo, pupunasan natin yan, lalabas dito lahat yung ating dumi kanina. So ayan, ibang-iba na yung kanyang itsura simula kanina pagbaklas ng ating cover dito sa right side. So ganyan mga parikoy, dapat ganyan yung kanyang butas, which is visible yung kabilang butas to the other end. So dito naman bubugahan ng hangin yan to make sure na tatanggal talaga mga parikoy lahat ng maaari pang nagbara doon sa ating copper tube or sa ating seawater cooling system. So isasama na rin natin dito mga parikoy yung paglilinis ng ating globe valve dahil sigurado talaga mayroon din tong bara gaya na nakikita nyo. Mga lumot pa rin yan. So kapag ganitong lumot is napakadali lang linisin ito. Yung ating housing ng ating valve is bubugahan lang natin ng tubig yan, tsaka ibabrush lang yan ng ating steel brush. So dito naman sa ating valve mismo ng ating globe valve is kailangan natin tong i-cap brush para maipalabas natin yung tamang lapping niya, tamang flat ng kanyang valve to make sure na lalapa talaga siya doon sa ating barbula. So ayan na nga, lahat ng kalawang dito, lahat ng nag-accumulate na mga corrosive material is kailangan natin yung i-cap brush para ma-preserve natin yung ating globe valve sa pagkakalawang or maibalik natin sa tama ang kanyang system na mag-opening and close. So ayan yung ating valve mismo, nakikita nyo naman wala na yung mga lumot, wala na rin yung mga kalawang. So ganun din dito sa ating housing is nakikita nyo na rin yung bronze niya na yan yung lumalapat doon sa ating seat or sa ating valve seat ng ating barbula. So lalagyan lang natin mga parikoy ng ating gasket maker dito para magkaroon siya ng tamang
airtight seal para hindi magkaroon ng leaking mga parikoy dito sa ating gasket ng ating valve. So ayan, ito na mga parikoy yung ating left side ng ating heat exchanger. Makikita nyo, wala na yung lahat ng lumot. Makikita nyo rin visible na lahat ng butas niya. At also, dito naman sa kabilang side is naibalik na rin mga parikoy yung ating right cover. So ayan, nalinis na lahat. Ibabalik na ngayon mga parikoy. Obserbahan nyo yung arrow ng ating globe valve. Dapat yung arrow nakatutok yan doon sa discharge ng ating seawater palabas ng ating barko. So hindi pwedeng magbaliktad yan kasi mahirapang maglabas yung seawater kapag ka nabaliktad yung ating arrow sa ating mga globe valve. So dito, linis na rin mga parikoy yung ating left side cover ng heat exchanger. Wala na rin yung mga lumot. Nakikita na rin visibly yung ating mga bakal. So yan ay pundido yan. So hindi nyo pwedeng pukpukin ng malakas yan dahil ang pundido hindi yan nagtatagal pag pinukpok kasi kusa yang mababaklas or mabibitak yan. So ayan yung ating second engineer, nag-smile pa. So ngayon, dahil okay na yung ating left cover, is ibabalik na rin natin mga parikoy dito kasama na yung ating mga zinc anode. So ayan yung ating zinc anode, tapos nang ibalik, so ibabalik na rin yung ating suction pipe. So ayan na, sobrang bilis ng ating mga tropa dito dahil alam na nila yung arrangement ng pagbaklas at saka pagbalik dito sa ating pipings or sa binaklas nilang system sa ating hydraulic cooling system. At dito makikita nyo naman parikoy na malakas na yung outboard ng binubuga ng ating cooling system para sa ating hydraulic. So okay na yung ating gawa mga parikoy. So huwag kalimutan pagkatapos trabaho, i-check lahat ng fittings, flanges or coupling nating binaklas dito, mga gasket kung wala bang leaking, para ma-preserve natin or makita natin na tama or okay yung ating ginagawang trabaho. Maraming salamat sa inyo mga parikoy na may nagkaroon kayo ng idea sa ating counting video. So God bless sa inyo and more power. Peace.